Ito ba, meron tayong mga kasama. Oo, nasa linya po natin si Mr. Tama ba? Anje or Anje? Anje, ayan. Siya po ay matagal na sa Amerika. 48 years na po siya doon sa Estados Unidos. Retired lieutenant sa US Navy. Aba, meron siyang siyempre sentimiento kung ano malagay ng mga Pilipino ngayon doon sa Amerika matapos pa ang panalo ni Donald Trump bilang presidente. Magandang umaga po, Sir Anje. Magandang Thank you. umaga naman sa inyong lahat. Yeah, Magandang thank umaga, you, Pilipinas. thank you. 48 years na po kayo dyan. Opo. Kayo- Kasi nag-join ako ng Navy ng 76. Okay. Ano ang estado ho ng citizenship ninyo? I became a US citizen na ng 1980 pa. Wow, Okay. tagal. So ano na kayo? Lehitimong residente na po Amerika. kayo, American citizen na po kayo dyan. Yes. Pero I'm thinking of having a dual citizenship as well. Okay. Bakit po? Kasi may privileges ka kung nandito ka sa Philippines at then dual citizen ka, you can own land, stuff like that. Oo. It's easier. Natutuwa lang ako, mention ko lang na yung pagka-Tagalog niya, Joel, ay Pinoy na Pinoy pa rin. Oo. Hindi, Opo, wala parang po hindi kayong nagbago. slang. No? Parang hindi nagbago, Mr. Anje. Hindi. Ano naman ako eh. Bisaya. So ang my accent is too thick at saka heavy talaga. Ilonggo yan. Ilonggo, yes. Ilonggo po. Okay. Meron ba kayong concern? Kasi magkakaroon ng mass deportation sa mga undocumented... Well, let me tell you, first of all, let me tell you, there's two distinction, illegal and legal immigrants. Okay. So kung if you are illegal, yung illegal immigrant, you don't have to worry about anything. Kasi hindi naman sila apektado eh kung immigrant sa US. But if you entered the United States illegally, bago ka pa lang nag-enter illegally, you already broken the law. By definition, illegal ka eh. Di ba may process na pagpasok mo sa Amerika, mag-apply ka pa ng kung anong visa, ganun. But you entered illegally. So as United States, may right sila magdi-deport sa iyo. Okay. Kayo po ba, Sir Anje, hindi kayo nakakaranas ng anumang uri ng diskriminasyon, yung tinatawag na Asian hate? No, you'll be surprised. I have not. Because you know why? Filipinos are very respected in the US. Ganun. Alam nila kung sino. Yes. Alam nila kung, tanungin mo sila kung anong gusto nilang nurse, Filipino. Tanungin mo sila kung anong gusto nila na mekaniko, Filipino. Ang preferred nila. So maaring ibang nasyon Ang maging target. ang maging target nito. Kaya maaring... Ang Muslim naman ang maging target nito, yung mga the last 4 years na illegally entered the United States. Kasi millions. You're talking about the population of 2 states. Kasi may process yun eh. May mga inner dyan eh. Plano dyan eh. They would like those illegal to become a US citizen so they can vote forever na maging Democrat. That's the reason for that. Nakakaboto na ba kayo, Sir Anje? Since 1980, yes sir. Okay. Sino binoto ninyo? Hindi ko na matandaan, but the last, if you're talking about the last one, si Trump. Si Trump. Bakit? Anong nagustuhan Here's the niyo? reason why. Ano nagustuhan niyo? Ano nagustuhan niyo? Lahat, ang immigration, that's number one issue for me. Ang pangalawa, foreign policy. Ang pangatlo, yung economy. Actually, ang economy at saka immigration, sa akin yun eh. When Biden became the president, all of the sudden, lahat ng mga naghalos doble. Yung mga price ng mga gasoline, for example, yung mga pagkain, mga prutas, mga daily talagang nagtumaas. So umirap ang buhay. Tama. Umirap ang buhay kasi mas lalo na sa mga retired na fixed income. Unless na ang income mo mag-increase, coinciding with the inflation and the sa mga presyo, okay yun. Pero hindi eh. Ang income mo level, ang presyo tumaas. So ang power ng dollar mo nagiging mababa na. Meron na bang ramdam na positive effect yung panalo ni Trump sa Amerika sa ngayon? Absolutely. Let me tell you, in my case, I'm just talking about my case. A week before the election, I lost like probably, let's say, 40 grand sa portfolio ko sa stocks. The day na nag-elect si Trump, bumalik, tumaas pa.
Ganon. Kumita ka pa. Oh, yes sir. Yes sir, kumita pa ako. That's Alright. number one indication. Yung confidence ng mga businessman, ang lakas agad ng effect kung panalo ni Trump. Yes, That's what you're economy saying. ang lakas talaga. Oo. Although na hindi natin maibalik agad-agad yung mga presyo, Oo. pero at least makontrol nila kasi the less control ng government, the better for the economy. Yun ang nagda-drive, hindi yung maraming mga regulations, yun ang nagpapahinto sa growth. Okay. Most So, of the time. kung tatanungin kayo, walang dapat ipangamba ang mga Pilipinong legal Wala, na ba't lalo naninirahan na yun? sa Hindi, Amerika. kasi- Mhm. Wala, kahit illegal sila but they've been here 20 years, they have nothing to worry about. Kasi most of them, may mga abogado na yon, may mga ano na yan. Okay. Yung mga nag-TNT ng mga 20-25 years ago or 10 years ago. Nasa And they're proseso na targeting- yung papeles Yes. nila. Okay. Yes. Pero mahirap po Grandfather yung ng mga yan. process na yon, Sir Angie. Matagal at mahirap yung process. Halimbawa, illegal ka dati sa USTNT ka and then magpapalegal ka. Mahirap po yung Mahirap. proseso na yon. Yes, there's no doubt. Kasi may Talaga. kilala ko na nandito na 25 years, Oo. hindi pa rin siya legal. Wow. Tsaka mahal po. Mabuti na lang nakapag-asawa. Yun na lang ang pinakamadaling paraan. Alright. Anyway, Sir Anje, salamat sa sa kwento mo. Oo. Salamat sa Thank oras you. mo. I can guarantee you that there's nothing to worry about. Ang target nila yung mga the last 4 years na migrate illegally sa United States. Yun ang dapat mangamba. Okay. sir. Sir Anje, thank you. Bye-bye. Alright. Good morning. Sige. Alright. Thank you. Yes. Si Ginoong Anje, mga kapuso,